Good morning! Nandito po ako ngayon sa Hosier Lane, isa po ito sa mga pinakasikat na streets, random streets actually dito sa Melbourne. At ang dahilan kung bakit siya sikat ay punong-puno siya ng mga graffiti signs na artistically and very beautifully done by our graffiti artists. Meron pa nagpa-podcast o nagsishow po yan, live po sila, I'm sure online. Ang ganda dito, nakakatuwa lang kasi di ba po sa atin ang graffiti talagang kinakaayawan, parang ang pangit-pangit ng ano niya, ng reputasyon niya, pero dito talagang it's valued, dinadayan ng turista. Sari-sari po ang graffiti at saka wala siya isang particular style eh. Depende kung ano yung style ng artist, basta importante makulay talaga siya. Ito ang ganda po nito, parang ito siya sa mga favorite ko. Pasok po tayo dun sa may kaloob-looban niya. Alam niyo po, dahil nga po maraming graffiti artist, hindi po permanent yung isang graffiti art sa wall. Nagbabago-bago po yan everyday, in fact, basta merong artist na gustong pinta dito, pwede po nilang gawin yan. I think free sila dito, hindi sila hinuhuli, hindi sila negatively viewed, and in fact very artistically done talaga, very well artistically done, kaya po binavalue sila. Cute to. Excuse me, can I take a photo? Take this. Oh, with you actually. I'm a tourist. Mababata pa nila mga artist dito. Ang ganda po tingnan. Alam niyo po, artist din ako pero iba naman yung klase ng art ko. Hindi siya as colorful as this. Line art lang po yung gamit ko and hindi ako gumagamit ng mga ganito kakukulay na mga material. Pero ang gandang tingnan. Hindi ko po naiintindihan lahat ng mga nakasulat eh. Parang feeling ko may statement eh. It's got to do with something that they want to say, na in-express nila in the form of graffiti art, pero hindi ko maintindihan lahat kasi masyadong artistically done na yung mga letra. Ayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Nandito ko sa tapat ng St. Paul's Cathedral sa Melbourne. At sa likod ko, yan po yung Flinders Station. Again, yan po yung isa sa pinakasikat na landmark dito sa Melbourne. Kaya dito ako nag-background. Gusto ko kasi ipakita sa inyo kung ano yung itsura ng background. At saka may dumadaan dyan na train from time to time. Ayan, tram po yan. So yung tram is yung mas maliit na version ng train na nasa kalsada lang. Napakagandang view po dito. And in fact, sa harap ko naman, yun yung St. Paul's Cathedral. Napakalaking Catholic church. At saka may mga service sila dito. Kasi today is Sunday, so meron silang mga Eucharist, may choral, may communion, at saka may mga shops din sa loob. So napakaganda po nitong lugar na to dito ngayon. So dahil meron po tayong ilang mga subscribers na nagpakita ng interest para malaman kung ano po ba yung ginagawa nating trabaho, kung bakit tayo nakaka-travel from time to time, ayun po yung gusto kong i-explain dito sa video na to ngayon. Ako po ay graduate ng college noong 2006. Meron po akong bachelor's degree in accountancy at ako po isang certified public accountant. Pumasa po ako sa CPA board exam noong October 2007, and then nag-master's degree, nag-pursue naman po ako ng aking master's degree sa University of Santo Tomas at natapos ko naman po yun noong taong 2014 yata. Graduate po ako ng cum laude doon sa kursong Masters of Business Administration, and since then nagamit ko na po yung mga pinag-aralan ko, yung accountancy, nagagamit ko po siya sa aking work ngayon, pati po sa current na sa mga naging iba ko pang trabaho. Palipat-lipat po kasi ako na naging trabaho. Naka-apat na lipat na po ako sa loob po ng 18 years ng pagtatrabaho. Yun po yung aking pinag-aralan. Pero when it comes naman po sa aking career, nagsimula po ako bilang isang accountant
isa akong accounts receivable accountant or collections supervisor. Nagsimula po ako sa mababang ranggo lamang, no? Bilang taga-tawag, taga-kolekta ng mga utang. So yun po yung collections specialist. And then nag-progress po ako at naging isang collections or accounts receivable supervisor. At 3 taon po akong tumagal dun sa kumpanya na yon, sa Nestle po. And alam niyo naman po yung Nestle, napakalaking kumpanya po niyan sa Pilipinas. Isa yan sa pinakamalaking taxpayer. And dahil napakalaking kumpanya nga, napakalaki din ng opportunity, napakaraming opportunity na binibigay sa mga employee. Doon po sa Nestle, nakapag-travel po ako sa iba't ibang lugar doon. Nakapunta po ako ng Indonesia, nakapunta ako ng Dubai, nakapunta ako ng Jordan, nakapunta pa po ako ng Syria before the civil war ng Syria noon, around 2010 po yun. And then muntik pa ako makarating ng Egypt noon, hindi lang natuloy kasi nag-resign na po ako around 2011. And then after po noon, nung lumipat po ako ng kumpanya, nagtrabaho na ako sa isang Australian bank, sa ANZ Bank, and doon naman po ako ay naging isang business analyst or project manager. Ang ibig sabihin po ng project manager, so lahat po ng dapat asikasuhin para matuloy yung isang project mula po sa planning, budgeting, lahat sa execution, delivery, lahat po yun ay ako po ang namamahala. At naging useful sa akin yung karanasan ko sa pag-abroad para maging familiar sa isang foreign environment. Kaya kapag merong time na pinapadala po ako sa abroad to travel and to work, hindi na po ganun kahirap sa akin na mag-adjust dahil alam ko na po yung mga expectation na ginagawa. Hindi po yun gaano or kasing related sa accountancy na tinapos ko noong ako ay nag-aaral ng college. Pero ang pagiging isang project manager at business analyst ay isang kasing hirap lamang din. Kasing ganda or komplikadong trabaho lang din po yun para pagiging isang supervisor sa account. Doon sa bangko na yun na aking nabanggit, ako po ay tumagal ng 7 taon bago po ako lumipat sa iba na namang trabaho. Nagkataon kasi na sa panahon yun parang hindi ko na nakikita yung sarili ko na aangat doon sa posisyon ko na yun at walang bakanting posisyon na nagbubukas, kaya ako ay lumipat na ng trabaho sa isa na namang Australian firm, which is yun po yung telecom na pinagtatrabahuan ko ngayon. Yes po, telecom or telecommunications company katulad po ng Smart, ng Globe, ng PLDT. Yun pong kumpanya na pinagtatrabahuan ko ngayon. Ayoko pong sabihin yung name, pero yun po ang ito po ang pinakamalaking telecom company sa Australia at the moment. At meron din silang presensya sa iba't ibang bansa, hindi lang sa Australia, kundi maging sa Pilipinas, meron din po silang presensya. Kaya naman po nung nagkaroon ng opening taong 2017, ako po ay nag-apply at ako naman po yung natanggap, at ang naging trabaho ko po dito ay isang risk and compliance manager. Ang risk and compliance manager po ay parte rin ng accountancy. Parang, paano ba i-explain ang pagiging isang risk manager? Kumbaga po, sabihin na lang natin na kami yung taga-pulis ng mga tao sa kumpanya or mga proseso na hindi sumusunod sa batas at sa polisiya. So kapag meron po kami nakitang mga butas or mga gaps, kumbaga kung tawagin, sa mga proseso ng aming kumpanya, at yun po ay natagpuan namin na hindi sumusunod sa batas o sa mga polisiya, amin po itong binibigyan ng pansin, tinatawag ang pansin ng mga kaukulan para iresolba ang gap o ang mga hindi tamang ginagawa or mga mali or kulang sa proseso para po masolusyonan. At pag sa ganon, kapag nasolusyonan na, may iwasan namin yung mga malaking penalty or malaking repercussion, malaking mga damages rather, na pwedeng iukol sa company kapag natuklasan ng gobyerno na hindi kami sumusunod sa batas. So sa madaling salita, kami ay mga parang tagapagbantay. Hindi naman po parang police, kundi parang tagapagbantay lang para maging sure kami na ang company namin ay tumatalima sa batas. Telecom company po ito, wala po akong experience dati sa telecom. Hindi pa po ako nag-work sa telecom before ako magpunta dito. Pero hindi naman po yun nagmamatter. Sa tingin ko, ang mahalaga po ay maipakita ko sa mga nag-interview sa akin na kaya kong sumabay or kaya kong makipag-usap ng maayos. Kaya kong i-deliver ang mensahe na gusto kong i-deliver sa maayos at linaw na paraan, na pamamaraan. Yun lang po yung mahalaga. At thankfully, yun po experience ko sa pag-work sa abroad. Naging handy rin po yun, naging useful din po yun para maging matanggap ako sa trabaho ito.
Kasalukuyan ako po ay nag-celebrate ng aking 8 years dito sa company na to. Last month lang, last October. And hindi ko pa po nakikita ang sarili ko na umaalis sa company na to. In fact, nag-enjoy po ako. Nag-enjoy po ako sa mga libreng travel, paminsan-minsan. And katulad po nito, may inattendan nga po akong mga seminar po, di ba? Tsaka minute ko yung mga iba't ibang tao, mga boss ko. Kaya thankful po ako na nabibigyan ako ng ganong opportunity na hindi naman po na ibibigay sa lahat. Yun pong aking mga ibang travel na nasa vlog ko. Kung mapapansin niyo po, kung mag-scroll down po kayo sa aking vlog, ay yun po ay mga personal na trip lamang. From time to time, hanggat meron po akong chance na makapag-travel or merong isang mahabang weekend or kapag merong bakasyon, like halimbawa sa Pasko or sa New Year, meron pong mahabang linggo or araw na walang pasok, sinisiguro ko po na ako ay makapag-travel kahit isang beses lamang. Hindi naman po laging sa abroad, kahit nga po sa lokal lang, okay lang din. And ang pagta-travel po is really one of the things that make me feel so liberated. Napakalaki po ng learnings na natutunan ko tuwing magta-travel at tuwing ako po ay nag-explore sa mga lugar, sa mga bansa, sa mga syudad na hindi ko pa alam. Napupwersa po ako na makipagkilala sa mga ibang tao at napupwersa po ako na discovery ng mga bagay-bagay on my own or with friends or with family. Yun po ay talagang isa sa mga itina-enjoy ko na bagay. That's why ako po ay masaya na dalhin kayo kung saan man ako naroon, and pagpasensyahan nyo na po kung paminsan-minsan may naisisingit akong vlog hindi lamang tungkol sa pugong biyahero kundi pati sa aking travels, pati sa aking trabaho, pati sa iba ko pang mga ginagawang bagay sa buhay, mga hobbies ko or sa mga iba pang ganap. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil patuloy nyo po akong sinusubaybayan at nakikita ko po ang support ang inyong binibigay sa pamamagitan po ng comments na akin pong binabasa lahat. Hindi ko lamang po nagagawang replyan lahat, pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi ko ito nababasa. Nagpapasalamat po ako lalong-lalo na po sa ating mga frequent commenters at sa mga bago at lumang subscribers natin, or kahit sa mga hindi pa nakasubscribe na silent viewer, kumbaga nandyan lang palagi para suportahan ako at ang ating buong PBD. Pero outside work naman, ako po ay isang dating dragon boat racing paddler. So sumasagwan po ako sa isang dragon boat. So 10 taon ko pong ginawa yun, 10 taon po akong sumagwan. And recently po ay medyo naging inactive na ako kasi nagbabago na yung physical ko eh. Hindi na ako ganun kalakas katulad ng dati siguro, or hindi na ako ganun kagaan. Pero hindi po ibig sabihin na hindi ko na kayang gawin yun. Posible po akong bumalik, pero hindi pa po siguro sa ngayon dahil pinaprioritize ko po ang aking work at saka of course yung pag-travel at pag-vlog din po para mabigyan ko po kayo ng magandang content. Ako po ay bunso sa aming 4 na magkakapatid at ang aking pong mga magulang ay mula sa Occidental Mindoro, sa same bayan kung saan po lumaki at nag-aral kami ni na Pugong Biyahero at ni Toots, di ba? Sa buwan ng Marso 2026 kami ay pupunta, dadalaw ang Pugong Biyahero team sa Laoc, Occidental Mindoro para umattend ng kung ano-ano mga ganap. Kagaya ng reunion namin ng high school, no? So invited dun sila dun kahit hindi naman talaga sila taga dun, pero it's just gonna be very nice for us to bring them there at para makita nila kung anong meron sa aming probinsya. Hindi naman po ganun kalayo ng aming probinsya, pero napaka-remote po niya and kumbaga less developed and mabagal po yung buhay doon. Pasok po tayo sa stasyon pero wala pa akong pupuntahan, hindi po ako sasakay ng tren. Gusto ko lang pakita sa inyo kung anong tsura ng loob niya. Ayun na agad, platform na agad. So pang malayo ang ano po kasi to eh, hindi po kagaya ng mga tram na within the city lang. Pagka train po, parang malayo ang biyahe. Ganito po yung itsura ng mga trains dito, or sorry, tram pala. Hindi pala siya train. Maliit lang siya. Parang bagon lang talaga siya, tapos nasa kalsada lang po siya tumatakbo. May mga kuryente po doon sa taas na nagpapatakbo sa kanya, wala po sa baba.